Kauna-unahan sa Pilipinas. RH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Anyari, take two nga. Alam niyo ang hina. Bakit? Ganyan signal natin. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Kilala po ba ninyo mga kaibigan ang may-ari ng Lancaster Hotel dyan sa may Mandaluyong City mga kaibigan? Ang pangalan po ng President, CEO ng Lancaster Hotel at may-ari po ng Pacific Concord Properties Incorporated, Ronald M. Lim. Nako, ang dami-daming nilokong mga kabayan nating Pilipino sa Hawaii mga kaibigan. Kaya kung sino man po ang nakilala dito kay Mr. Ronald M. Lim, President, CEO ng Lancaster Hotel, Pacific Concord Properties Incorporated, abay pakisabi po sa kanya, ha? Abay ibalik na lamang yung pera ng ating mga kababayang Pilipino, Ilocano na nasa Hawaii na biktima niya ng pangguguyo. Ito investor mga kaibigan, abay mantangin po nyo nagpunta sa Hawaii noong 2007. Abay hinikayat po ang mga kababayan natin doon na mag-invest. Mag-invest daw po, bumili ng condo unit sa kanyang Lancaster Hotel dyan sa may Mandaluyong. Abay 2007 mahabigan na bayad na. Ayan, nagbayad na, fully paid na yung mga biniling investment dito kay Mr. Ronald M. Lim sa Lancaster Hotel. Abay 2024 na po mahabigan ni isang poste ng building hindi pa naitatayo. Kaya kung sino po nakilala dito kay Mr. Ronald M. Lim at kung nakinig si Mr. Ronald Lim, aba bossing, abay mahiya ka naman sa balat mo, Kaya kung sino man po ang magulang nito, ayan, magkapang-anakan, mga misis nito, abay walang hiya. Abay pinagsamantalahan po yung ating mga kababayan. Ngayong fully paid na sila, abay wala na, hindi na sila makontak ka. Wala na yung kanilang website, wala nang sumasagot sa kanilang telepono. Pero bukas pa yung Lancaster Hotel. Walang hiya. Hindi na naawa ito, nagpunta sa Hawaii. Binola-bola yung mga kababayan natin. Nagbayad ng mga 3 million, 6 million, 10 million. Merong kumuha ng mga tig-2 condo units. Pagkatapos nung fully paid na, wala. Wala pong makita mabigan na ito na yung condominium building dyan po sa may Mandaluyong. Abay, hindi na nahabag dun sa mga kababayan natin, Mr. President, Abay, yung mga kababayan natin, mga Pinoy dun, parang makapag-invest, para ang overtime, abay, double work, ayan pa na ang kay dun sa pineapple plantation, mahabigan dun sa Hawaii. Sugarcane plantation, yung iba ay nag-loan pa sa bangko para lamang makapag-invest dito. Yung pala ay lolokohin ng isang Mr. Ronald M. Lim
ang may-ari po ng Lancaster Hotel sa may Mandaluyong. Mayor Ben Abalos, Secretary Benhar Abalos, panay ko kilala nyo itong may-ari ng Lancaster Hotel, Ronald M. Lim. Ayan, pakisabi po, makonsensya naman siya. Hindi kasi naawa, mahabigan ipinapakain sa kanyang pamilya, katas ng panluloko sa ating mga kabayan natin mga Pilipino, Ilocano, na kumakahid ng todo dun sa Hawaii. Walang hiya naman, Aloha na imbag amalem kadagiti kalyan tayong Hawaiano DJ Ilocano DJ Hawaii na nilongan itong si Mr. Ronald M. Lim ng Lancaster Hotel. Complicated, Mr. President. Sabi ko sa'yo, mahina Ayan, complicated talaga, Mr. President. Ayan, complicated ang panloloko at it's complicated. Yan po ang sinabi ng Pangulong Marcos kahapon. O, teka muna, congratulations nga pala sa mga taga-FOCAP, Ayan, parang Jim Gomez, pasensya nga na, di tayo naka-attend dun sa FOCAP kung saan guest speaker ang ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang dress code kasi, mahabigan, Amerikana. Hindi po natapos yung pinagawa kong Amerikana doon sa RM Manlapat, Anyway, mahabigan, sabi ng Pangulo, para sa mga taga Davao, Mr. President Dong, abay, huwag ka daw mag-aalala, At ang sabi ng Pangulong Marcos ay hindi po kayo isusuko sa International Criminal Court. Ayan. Ang sabi ng Pangulo ay wala pong jurisdiction ang ICC sa ating bansa. Ayan. Kaya tigil na yung mga bangayan. At si Kuyang Speaker, former Speaker, Congressman Pantaleon Bebot Alvarez, Abay, Kuyang Speaker, temperance, Kuyang, Abay, most worshipful Congressman Johnny Pimentel, baka pwedeng tapikin ng konti itong si Kuyang Kong Bebot Alvarez, Abay, baka nakalimutan niya ating obligation, Dahil matindi yung kanyang panawagan sa AFP at PNP na i-withdraw po ang support ng mga uniform personnel sa ating Commander-in-Chief, ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Abay, sabi nitong si classmate, good morning, Congressman JJ Romualdo ng Camiguin. Ito ay isang uri ng inciting to sedition, rebellion, at hinihikayat niya ang DOJ na imbestigahan at baka daw po pwedeng kasuhan itong si Congressman Bebot Alvarez. Abay, meron din nagsusulong dyan sa Kamara na imbestigahan po ng House Ethics Committee ang ganitong pronouncement ng dating House Speaker Bebot Alvarez. Kuyang Bebot, temperance, sir. Damdaming bayan. At yung sinabi ng Pangulo, baka nababahala din ang dating Pangulong Digong. Kasi mahabigan, naalala niyo yung paano ni dating Pangulong Erap Estrada. Di ba BFF din sila ni Mark Jimenez? Si dating Congressman na Mark Jimenez, mahabigan na hinuli, Ayan, ikinulong dun sa Amerika dahil nagbigay doon ng contribution kay sino nga ba yung napasubo doon sa White House? Dating Pangulong yung taga Arkansas, ano ba ang pangalan ng presidente nga yung gigolo ng Amerika. Abay, naalala po niyo mahabigan ni in-extradite ng Erap administration si dating Congressman Mark Jimenez at nakulong sa Amerika, mahabigan. Baka ganito rin ang ikinababahala
ng dating Pangulong Digong Duterte po, mahabigan. Pero anyway, may katiyakan naman ng Pangulong Marcos, hindi daw siya isusurrender sa ICC. Daming Diyos ko, ba naman to? Ginuguran na, mabibigyan, matatanggal ang tulili natin dito. Mababasag ang eardrum natin dito. Ha? Ayan na. Pero buti na andyan si Manong Chabit. Oy Manong Chabit, bilis-bilisan mo nga. Ha? Abay, kausapin mo nga ang dating Pangulong Digong at Pangulong Marcos. Nung ma-interview natin ang dating Governor ng Ilocos Sur, Luis Chavit Singson, siya daw po ay magiging peacemaker sa dalawang leader ng bansa. Ayan. Actually, nagkausap na sila nung last week ni Pangulong Digong sa Davao. Ha? Kaya lang hindi yata pinag-usapan ang ganitong complicated na relasyon ng Pangulong Marcos at Duterte Duterte family at Pangulong Marcos. Pinag-usapan natin nila mga chiching. daming Ayun, nadali mo rin bata, ha? Ayan. Anyway, mahabigan, magandang umaga Pilipinas. Ako po si Deo Makalma at welcome po sa ating palatuntunang damdaming bayan. Oy, congrats nga pala, ha? Dito sa mga tauhan ng PNP dyan sa may Region 4, Batangas. Grabe, ha? 13 billion peso po na halaga ng shabu, mahabigan. Abay, congrats Captain Luis De Luna. Ito po ang nakahuli sa sa checkpoint, mahabigan. Dun sa isang van na minamaneho na isang alahon, Michael Sarate at residente ng Quezon City. Alang ha? Abay, dapat mapitpit ito ng todo, ha? Mapakanta ito, ha? Abay, naalala ko si General Boyce Rosales, ha? Abay, kumusta ka na, Apo General Boyce? Abay, siya rin po ang nakatimbog, mabigan doon kay Mayor Ramon Mitra. Naalala po niya, mabigan yung na-checkpoint din niya, na yung sako-sakong shabu ay isinakay pa sa ambulansya. Sinusuhuran ang General Rosales ng 5 million pero hindi po pinatos. Ayan, hinuli ang dating Mayor Ramon Mitra. Hindi si Speaker Mitra ng Palawan, kapangalan lang po, ha? Ayan, nasa na ba itong si Mayor Ramon Mitra? Nakulong pa ba dyan sa may Bilibid prisons kasama si Mayor Antonio Sanchez? daming bayan. Pero dapat, tama ba, Miss Let, ang Pangulong Marcos ay pupunta ngayon sa Batangas? Abay, alam po niyo, mahabigan, sabi ng ating bubit sa NBI. Alam po niyo, kaya dapat maimbestigahan ng malaliman ito, Mr. President, Secretary Benhar Abalos, dahil ayon sa ating bubit dyan sa NBI. Abay, may hinala ang ating mga otoridad, mahabigan, na yung mga bulto-bultong nagdadagsaan na droga dito sa Pilipinas di naman natin pinapalala. Pero ito'y hinala po ng mga taga-NBI ito, mahabigan, ha? Abay, yung mga droga na yan ay nanggagaling ng China. Ayan. Okay, alam na natin na talagang maraming nanggagaling ng China. Pero ang paniniwala po, mahabigan, ng ating bubit dyan sa NBI, ito po ay may consent ang gobyerno nila at ito ay pinamamahalaan ng mga sindikato. At yung proceeds, yung napagbebentahan po, mabigan ng mga limpak-limpak na bilyones na halaga ng droga. Ito hinala lang naman, ha? Mahirap na mga kumpirmahin. Pero mga taga-NBI na ito, mahabigan, nagsasabi, ha? At yung proceeds po, mahabigan, ng kinikita sa droga, yan po ay pinang-finance, ha? Sa People's Liberation Army. Wow! Totoo kaya yan? Baka mamaya ito'y pinang-finance din dun sa mga scholars, mga estudyante, ha, na naglipa na ngayon dyan sa Cagayan Valley, Cagayan at Isabela. daming
Bayan. Sandali nga lang. Ayan, sino ba unahin natin, ha? Abay, sige, mamigay muna tayo ng pera, ha? Standby. O yung nga pala, ha? Bago ang lahat, yung pong mga kababayan natin dumadaan ng Espanya, ha? Iwas kayo dyan sa Espanya, ha? Dahil, ayan, kinakantsawan kasi ang mga taga Manibela at Piston. Ala, di naman ramdam ang protesta ninyo. Ayan, talagang nagparamdam. Hinarangan po mahibigan yung Espanya, ha? Welcome Rotonda hanggang Espanya dyan sa may Blumentritt. Ayan tuloy, paralisado po yung daan dyan, mahibigan. Kaya ingat, yung galing Quezon Avenue patungo ng Quiapo, ayan, umiwas kayo sa lugar na yun dahil sarado. Damdamin. Bayan. Mamigay nga muna tayo ng limpak na salapi mula kay Sherwin Alfaro. Wala na? Sino ba talaga, ate? Magkitid mo lang yung lugar na kayo. Lugar. Okay. Nasaan ba? Nakasilaw dito eh, ha? Barangay, nasa Barangay Salapan, San Juan City ang ating RS number 6, Sherwin Alfaro, ang nino ng bayan. Ayan para po sa mga nasa Barangay Salapan, San Juan City, kina Mayor Zamora. Ayan, Francis Zamora. Ayan, lakasan po inyong mga radyo at pagka narinig kayo ng ating mobile reporter, Sherwin Alfaro, abay sigurado na mananalo kayo ng 1,000 piso. Damdamin. Bayan. Unahin nga natin ang report mula sa Malacanang. Ano ang latest sa Malacanang? Tutulak nga ba ang Pangulong Marcos doon sa Batangas? I-inspeksyonin daw po ng ating Commander-in-Chief ang mayigit 13 bilyong piso halaga ng shabu na nasa ba sa checkpoint sa may alitagtag nga ba ito sa Ambayan ba sa Batangas? RS number 14. Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay, pupunta ngayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Alitagtag, Batangas. Personal na i-inspeksyonin ng Pangulo ang napaulat na 13.3 billion pesos na halaga ng shabu na nasabat ng mga otoridad. Batay sa ulat ng pulisya, nasa 2 tonelada ang iligal na droga na nakumpiska sa checkpoint sa Barangay Pinagkrusana. Naaresto rin ang driver ng van kung saan nakakarga ang shabu. Kasamahan ni DILG Secretary Benhur Abalos si Pangulong Marcos sa gagawing pag-iinspeksyon ngayong alas 10 ng umaga. Sa press conference kahapon, sinabi ni Abalos na ito ang pinakamalaking huli ng illegal na droga sa bansa. Lakay? Yan, saan daw ba galing, saan ba kinuha nitong si Alahon, Michael Sarato yung droga, Miss Let? Wala pang mga nababanggit na ganyang impormasyon, Lakay. Di ba ang sabi lang ay taga Quezon City, itong driver galing ng Project 4, Quezon City. Ayan. So, grabe ha. Ayan, congratulations sa mga pulis na nakahuli ha dito sa 13.3 billion pesos. Diyos ko, ang laki niyan ha. At so ano ang gagawin dito sa droga kaya, Miss Let? Ang sabi lang kay ng PNP DILG ay isa sa ilalim sa dokumentasyon yung nasamsam na shabu at saka susunugin para matiyak na hindi mapakikinabangan, pero siguro may proseso pa ito. Ayan, at siguro dapat maimbestigahan ng todo ito, ha? Abay, lalo na sabi ko nga, Miss Let, ha? Ayan, sabi nga na ating bubit sa NBI, nakaduda na ang mga pinanggagalingan ng mga droga, ha? Abay, nawala na ang Pangulong Digong sa Malacanang, Eto, ha? Grabe na naman yung mga nagdadating ng mga shabu, ha? Tunay-tunilada na. Ayan, so anyway. Kaya nga kahapon dun sa presscon, itong sina PNP Chief Marvil at si Secretary Abalos, hindi rin nagbigay ng iba pang impormasyon dahil para hindi daw masunog yung gagawing follow-up operation. Ayan, oo. Dapat may managot dito. Baka mamaya katulad na iba, nagkalimutan na. Diba? Ang dami na ma-actionan agad. Oo. Abay, dapat Mr. President, Secretary Benhur Abalos, abay, wag nating tatantanan ito, ha? Hanggat hindi natin timbuga natutul kung sino ang mastermind. Kanino nang galing itong drogang ito na
pagka nakalusot ito ay ilang buhay na, ha? Ilang kabataan, ilang buhay ang mapahamak dito sa drogang ito. Anyway, Miss Let, ayan, so 10 o'clock pupunta ang Pangulong Marcos sa Batangas. Alas 10 lakay yung schedule ng presidente doon. Ayan, at ano na ang latest? Hindi ba nagalit ang Pangulo dito sa panawagan ni dating House Speaker Bebot Alvarez na humikay sa ating AFP at PNP na i-withdraw ang kanilang suporta sa Commander-in-Chief? Ano reaksyon ng Pangulo dyan? Wala pang reaksyon ng presidente dyan, lakay. Mamaya, abangan natin kung makausap siya at maitanong yan. Okay. Sige. Maraming salamat, Miss Let, mula sa Malacanang. Balik sa'yo, lakay. Damdamin Bayan. At speaking sa controversial na statement ng dating House Speaker at ngayon Congressman Bebot Alvarez ng Davao, I am sorry na pala, ha? Ayan, humihingi po ng paumanhin ang dating House Speaker Alvarez. Yan naman ang sinasabi natin, kuyang speaker, ha? Ayan, bukod sa kailangan natin ng temperance, yung humility. Ayan, nakalimutan yata natin yung humility, mga brethren. Ang sabi po ng dating Speaker Alvarez, nadala daw lamang po siya ng bugso ng damdamin. At ngayon na-realize niya na kung gano'ng katindi ang kanyang nasabi sa isang rally sa Tagum City, siya po ay I'm sorry na. Alamin natin ang detalye ng report na yan. Aris number 12, Milky Rigonan, please come in. Milky. Lakay, humihingi ng pasensya si dating House Speaker Pantaleon Alvarez dahil nadala umano siya ng bugso ng damdamin. Ito ay matapos ipanawagan ni Alvarez sa Armed Forces of the Philippines na mag-withdraw na ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos para mabawasan umano ang tensyon sa West Philippine Sea. Ginawa ni Alvarez ang paghimok sa AFP sa prayer rally ng mga diehard supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Tagum City, Davao del Norte noong araw ng Linggo. Sa kanyang statement, sinabi ni Alvarez, mahal niya ang Pilipinas, lalo na ang Mindanao, at kinakadagkad umano tayo ng Malacanang papunta sa digmaan laban sa China. Depensa rin ni Alvarez, malabo ang sinasabing katumbas umano ng sedition o rebellion ang kanyang panawagan sa AFP dahil maayos naman na tahimik ang prayer rally. Una rito, nagbanta ang mga kinatawan ng Kamara na maharap sa investigasyon ng Ethics Committee si Alvarez dahil sa kanya naging pahayag. Ilang kongresista naman ang humihimok sa Department of Justice, nakasuhan ng sedition o rebellion si Alvarez dahil sa kanyang panawagan at pag-udyok sa AFP na mag-withdraw ng suporta kay Pangulong Marcos. Para sa kauna-una sa Pilipinas, so, Milky, so paano ito? Hindi na itutuloy yung investigasyon ng Ethics Committee? Mukhang merong magsusulong lakay ng investigation sa Ethics Committee kasi nasabi niya ito sa harapan daw ng napakarami mga tao at banta ito. Kumbaga ay sabi nga nung ilang mga kongresistang abogado ay ito ay sedition o rebellion daw. May mga nagsasabi naman, bukod sa Ethics Committee, dapat nagsagawa rin ng investigasyon dito ang Department of Justice. Ito si Congressman, si classmate, Congressman JJ Romualdo ng Camiguin. Abay, Secretary Boying, kumusta ka na? Abay, hinikayat ang DOJ na imbestigan at sampan ng kaso, inciting to sedition or rebellion ang dating House Speaker Alvarez. Abangan natin yung yan. ilan namang young guns, lakay, ang panawagan nila, wag na daw magsalita ng ganitong mga statement ang dating House Speaker. Sayang naman daw yung galing nito, namimiss daw nila yung kanyang participation sa mga committee hearings, sa plenary deliberation. Yun na lamang daw ang atupagin kaysa magsalita ng ganito na hindi naman daw kailangan sa ngayon. Dahil dapat isulog yung ekonomiya ng ating bansa. Abay, siguro ang kailangan lang dito ay matapig ng kanyang mga brethren sa Congress. Most merciful Congressman Johnny Pimentel, abay Congressman Romeo Momo, ha? Kuyang Roy, ha? Roy Loyola, ha? Abay tapik-tapikin nyo ng konti itong si Kuyang Bebot para maging makalma lang. Ayan, temperance, mga brethren, ha? Kailangan natin ng humility dyan. Anyway, hindi yata nagsasalita ang House Speaker. Anong sabi ni Speaker Martin?
Wala pa siyang statement tungkol dito pero kahapon lakay ang daming statement ng mga leader ng Kamara. Nabanggit mo si Congressman Johnny Pimentel. Actually, isa siya sa pinakauna na nagpahayag ng statement kasi ang sabi niya nga ay hindi ito napapanahon. Kung meron ng paglabag, imbestigahan ng House Ethics Committee at ang sabi niya ay panawagan niya kay Congressman Alvarez na wag daw maghinay-hinay sa kanyang mga statement dahil pwede siyang maharap sa mga kaso hindi lamang sa Kamara, kundi maging sa Department of Justice. Maraming salamat, Manang Milky. Magandang umaga, Lakay. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DCRH, ako si Milky Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Milky, mula sa Kamara de Representantes. Abay, sandali lamang at ano ba talaga? May report si Edniel. Anong report ni Edniel? Marcos administration hindi nagdudulot ng tensyon sa West Philippine Sea ayon sa Armed Forces of the Philippines. Aris number 52, Edniel Parosa. Please come in, Edniel. Lakay, tablado nga sa sandatahan lakas ng Pilipinas sa panawagan ni former House Speaker Pantaleon Alvarez na bumitaw na ng suportang militar kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Bernard Jr., malinaw sa mga sundalo ang pagsunod sa chain of command na nagtatakda sa presidente bilang Commander-in-Chief. Reaksyon ito ni Bronner sa payo ni Alvarez na dumistansya ng AFP kay Marcos Jr. dahil sa mga pulisiya nitong nagdudulot umano ng tensyon sa West Philippine Sea. Sa panayam ng media, ikiniit ng general na kung may nagpapaguluman ng tensyon sa pinag-aagawang teritoryo, hindi ito ang mga Pilipino na inaalagaan lang umanong exclusive economic zone ito sa pamamagitan ng pangingisda at pagpapatrolya sa karagatan. Usual business lang kung ilarawan ni Bronner ang ginagawang ito ng Pilipinas sa rehiyon dahil taga-ari ng bansang sovereign rights na matatandaan iginawad ng 2016 Arbitral Tribunal. Ibiniin ni Bronner na hindi rin ito ang unang beses na may mga ganitong panawagan sa dati ng inilutang ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Kaya walang magbabago sa posisyon ng kasundaluhang suportahan si PBBM. Kapatid na magkaalyado sa politika itong sina Alvarez at former PRRD. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Edniel Parosa. Babalikan po natin ilang pang mga reports. Nako, yung ating special na balita natin. Abay, House Speaker Martin. Abay, sitay mo ito isang miyembro ng Kamara. Abay, grabe naman. Abay, isang damakmak ang body kasi meron pang dalawang police escort, dalawang hagad. Police escort. Pambira naman, ha? Oy, bawal na po gumamit ng plaka sa ating mga mambabatas sa Kamara. At syempre, sandali lamang, iba itong kumpare mo, Mr. Cesar Lee, ng Toyota Alabang. Abay, ang Senator Gringo Honasan, abay, gagawa daw ng pelikula. Maganda ito, Abay, sinong gaganap na Gringo Honasan? Sinong gaganap na Juan Ponce Enrile, FBR? GMA, ayan, sino pa ba, sandamakmak ng mga co-attempt ito, At siyempre, kasama ba sa script Attorney Ferdy Topacio, Abay, yung skydiving ng dating Pangulo ng Senator Honasan noon, pagka nag-skydiving ito, mga habigan, meron pa nakapulupot na sawa sa kanyang leeg, iba naman doon sa style ng skydiving ng dating Pangulong Fidel Valdez Ramos. Pagka tumatalon sa helicopter mabigan, skydiving, iba rin ang FBR nung araw, Colonel Alex Sembrano, Abay, pag talon doon sa eroplano mabigan, may bit-bit na isang case ng beer. Iba ang FBR. Daming bayan. Oras sa Chief Justice Alexander Jesmundo. Ayan, alas 8:35. Ang balitang ito ay hatid. Anong sabi mo, Dong? The order is dead or alive.
Ayan, kanin mo sinasabing kay Pangulong Bonget. Si Jan Lucas ng PNP Region 4A. Ayan sabi ni Lola Malu, ayaw mo nang magpa-interview, ayaw ma-preempt, ha? Ang Commander-in-Chief, ang Pangulong Marcos, na pupunta sa Batangas mamaya. Abay, nakatakot, Dong, itong sitwasyon na ito, ha? Abay, ilang toneladang droga yan? The order is dead or alive. Damdamin bayan. Kadyot lang! Lakay! Anong oras na? Oras daw, Sister El, mula kay Kadyot Pinong. It's 8:42. Sandali lamang, Sherwin. Ayan, meron ka na bang nakitang malakas ang radyo dyan sa may San Juan? Abay, baka maubusan ang ipamimigay mong tig 1,000 dyan. Pagka naubusan ka, Sherwin, punta mo lang si Mayor Francis Zamora. Hingi ka muna doon ng pang-ayuda. Bumali ka muna, paabunuhan mo muna. Ha? Pero sandali lang mga Sherwin, at happy birthday muna kay Dr. Evelyn Laureta, kay Kuyang Silver Montalvo, at kay Joe Monson, retired US Navy na taga Imus, Cavite, pero nandoon ngayon sa Anaheim, California. Abay, nanonood sa atin. Magandang hapon, Mr. Joe Monson. Ha? Abay, nagsawa ka ba sa bikini watcher to sa Waikiki Beach, ha? Para may kilala ako nagsawa. Nagka-stiff neck ba? Ayan. Oy, good morning muna lang. Good morning, Sister El. Hindi pa pala ako bumabati. Good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Diyos marhay na aga po sa Indugabos. Ayan, sexy naman ang suot mo. Ayan, ay, tinakpan ko nga lakay kinapos ka na naman ang tela, ha? Sumabit ayan. Nung papasok ako hindi ko na tinahi. Ayan, labas ang right shoulder. May pabalik at exercise. Oo nga, Huwag kang mapunta ng Subic, ng SBMA, ha? Usong-uso ang balikatan exercise dyan, ha? Baka ma-Jennifer ka, ha? Lakay. Ay, biro lang. Happy birthday kay Jillian Yina Pascual mula kay Lolo Kaloy Pascual Jr. At dahil marami ang celebration ngayon, abay kailangan para masaya, Sherwin, ha? Abay kailangan ni may vitamin silang Emperador Double Light para maganda ang celebration. Doble ang kasiyahan, doble ang tawanan, kasama ang buong barkada, lalo na kapag may Emperador Double Light. Talagang doble swabe, doble sarap yan, at magaan sa inuman. Easy lang yan with Emperador Double Light. Dahil doble swabe, doble sarap. Every moment, mahabigan, ang gaan. Ang gaan with Emperador Double Light. Emperador Double Light, doble swabe, doble sarap. The order is dead or alive. Ay, good morning, Dong. Huwag kang mag-alala, hindi ka daw isusuko ni Pangulong Marcos sa ICC. Ayan, para ikaw ay mapanatag, ha? Huwag kang mag-alala, di ka magaya kay dating Congressman Mark Jimenez, na dahil sa pagdodonate noon sa kampanya ni Bill Clinton sa Amerika, abay nakasuhan po mabigan in-extradite sa ilalim ng Erap Estrada administration. Alamin natin si Sherwin, nasaan na, ha? May bibigyan na ba ng limpak-limpak na salapi sa San Juan? Sa ating DZRH Malakas Promo. Sherwin. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abay, matagal pa ang Pasko, mga kuya, pero ang Ninong Sherwin, namimigyan na ng limpak-limpak na salapi. Ninong Sherwin, please come in. Sherwin.
Lakay. Lakay, napakaswerte natin dahil may pabunot. Fiesta ba dito sa Barangay Salapan? Aba? Mayroon kang panayki dyan May mga parang pahiyas lakay may pahiyas ba? At paninda. Paninda. Mga ano ba yan? Ukay-ukay ba yan? Kasi dito sa Barangay Salapan, meron dito nga murang-murang bilihan ng damit. Mga imported na mga sapatos. Puntahan nyo dito. Pero itong malakas lakay. Kasi nahuli natin itong bahay na to na nakatune in sa DZRH. Ay, nanay, magandang umaga po. Magandang umaga po. Ay, sabi na po. Nanay mo, nanay? Kipruan po. Nanay Vicky. Nakatuto kayo kanina pa sa DZRH. Ayan, no? Wala po umaga pa. Wala kanina umaga. Sino paboritong announcer? Si Deo Macalma. Hi, Mami. Good morning. Love you. Sister L. Sister L. Ayan. Magandang message daw. At ano paborit yung programa? Ang ano po? Dos por dos. Daming bayan. Daming bayan. Pwede din 2x2. Thank you po. Meron akong pang check up bukas. May check up po kayo bukas. Oo. Kasi lang, lalabas na dapat to, laki, bigyan natin ng pampalakas. Ayan. Bigyan mo ng vitamins. Magpapacheck up pala bukas Vitamin. Sana yan, ha? Ang rekomendasyon ko ng ating mga barkada 3 kutsarita araw-araw. Hindi daw umiinom. Sa boyfriend nyo na nanay. At meron pa siya lagay na pampasaya. Grocery bag mula sa DZRH. Yan, marami po sa DZRH. Wala pong anuman. Opo. Thank you po. At kay Sister L. Prente lang lakay yan. Prente sa kanyang sopa. Nanonood ng TV. Ay, nanalo ng 1,000 pesos. Ay, thank you po. Meron na po akong pag-check up bukas. Ayan. Okay. Ano pa papacheck up nyo? Congratulations, nanay. Oo, at mukhang lalakas sa lakay kasi meron siyang vitamin E. Ayan. Para kay nanay, 1 kutsarita lang po. Ayan, pampainit lang ng katawan. Sa mga may sakit, 1 kutsarita lang sa mahina ang katawan. 1 kutsarita lang ho ang iti-take niyo muna, ha? Pero ibagbigay niyo na sa anak niyo. Kaya naman, malakas at tumutok lagi sa DZRH. Baka kayo nasusunod ng winner ng DZRH Mas Malakas from RH number 6. Sherwin Batal Faro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayong Pilipino. Christmas time in the Philippines. Christmas agad! Yan ang Christmas in April, Sister L. Christmas in summer. Ayan, maraming salamat, Nanay Victoria Court. Ayan. Victoria Court. Vicky pala, Vicky. Victoria Court. Samantala, hatawin na nga natin ang mga report. Nako. Abay, yun daw mga naghumarang diyan sa may Espanya, ha? Abay, yung grupo ng Piston at Manibela umatras na. Ganun ba? Nag-disperse na sila. Nag-disperse na ba sila? Ayan. Pwersa ng PNP na humarang sa pagitan ng Maynila at Quezon City diyan sa may Welcome Rotonda. Nag-disperse na matapos na magpahag ng aatras na ang grupong Manibela. Alamin natin ang report mula kay Val Gonzales. Val, please come in. Val. Yung huling jeep ay umaalis na, papasok na dito sa Mayon Street. Ito yung huling jeep na iniharang mula pakahapon dito sa kaban nitong Welcome Rotonda. Pagitan nitong Quezon City at lungsod ng Maynila. Particular na dito sa may Espanya. At yung mga tauhan ng QCPD, ang laking puwersa ang ginamit dito sa lugar na ito, QCPD at maging ilang Manila Police District, yung magsahalong puwersa na i-deploy dito sa lugar na ito para pangalagaan yung seguridad at imando yung daloy ng trapiko na nagsimulang umusad ng bahagya o umuusad lang ng bahagya mula pa kahapon dahil dun sa pagharang nitong grupong ito ng Piston at ng grupong Manibela. Kung makikita mo rito sa aking kaliwa, Mayor, ay malinis na dahil
natanggal na yung mga nakaharang niya na sasakyan nitong grupong Manibela. Pinangunahan mismo nitong si QCPD Director, Police Brigadier General Red Maranan, yung pag-assist na rito para mas mabilis na matanggal yung puwersa ng grupong Manibela na inihambalang dito sa westbound lane ng Quezon Avenue yung kanilang mga sasakyan. Nandito pa sa lugar na ito, sa may pinaka-pantayog mismo ng Welcome Rotonda, yung mga tauhan ng QCPD at maging ng Manila Police District at tinitingnan kung pwede nang iwanan itong lugar at libre na doon sa harang na idinulot ng paglalagay, pagpaparada ng mga jeep itong grupong Manibela at ng grupong Piston na nagsasagawa ng kilos protesta. Wala pa kagabi at magdamag na pumunta dito sa lugar na ito. So anumang oras ay mas mabilis na ngayong matadaanan. So Val, itong okay na yung matadaanan yung Espanya Avenue going to Quiapo. Pwede na madaanan. Madadaanan na. Ano okay. bang sandali ay bubuksan na ito ng mga tauhan ng PNP. At actually, ngayon ay bukas na. Bukas na ito dahil doon kasabay lang pag-alis ng grupo ng Manibela at maging ng grupo ng Piston na nagpalipas ng magdamag dito sa lugar na ito. So yan yung sitwasyon na Mayor, tinapos na nitong grupong Manibela yung kanilang kilos protesta dito sa bahaging ito na pagitan ng Quezon City at lungsod ng Maynila. Val Gonzales, Dr. Mayor Sister L. Maraming salamat, Val Gonzales. Abay, nag-ano pa sila dyan? Nag-overnight pala sila dyan sa sa Espanya, Sister Ella. Welcome Rotonda. Damdamin bayan. At kakaugnay pa rin ng balitang yan, ilang miyembro naman ng Piston na naharang dyan sa may Espanya Boulevard. Umalis na sila at patungo na dyan ng EDSA Lakay. Punta naman ng EDSA? Umalis na patungo ng EDSA Lakay. Aba, ayan. saan sila magrarally sa EDSA? Natin, mas malaking perwisyo pagka sa EDSA naman sila magbarikado dyan. Kasi alam naman natin na maraming sasakyan talaga at halos dyan dumadaan. Pero alamin natin, Lakay, baka naman umalis sila dun lang sa way na yon. Baka tuluyan silang aalis. RH23, Edwin Duque. Edwin, kumusta dyan? Misulit na Mayor Deo kahit na umalis na sa Welcome Rotonda yung ilang grupo ng Piston at Manibela. Pero yung iba ay kanya-kanyang alis. Yung iba ay nagtungo sa bahagi ng EDSA sa Quezon City at ang ilan naman ay patungo na ng Kamanaba. Binabantayan pa rin ngayon ng Quezon City Police District yung galaw ng mga nagsipag-alisan dahil grupo-grupong umalis, baka mamaya makabuo naman ilang grupo sa lugar at makapagdulot ng mabigat na dali ng trapiko tulad kahapon. Binabantayan ng NNPA at ng QCPD, sinusundan sila hanggang makarating ng EDSA at yung galaw. Bagamat wala na sila sa Welcome Rotonda, pero minomonitor yung kanilang galaw. Baka dahil kanina, bago dumating siya QCPD Director General Maranan, ay ipinagdiinan ng grupong walang alis at inaantay pa nila yung grupo galing sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila para lumakas yung persa. Pero nung dumating ang QCPD, dakong alas 8:30 ay kusa na silang umalis at ito ngayon ang binabantayan ng mga otoridad kung saan pupunta at kung kailangan maitaboy na para hindi na makabuo pa ng panibagong grupo para magsimula sa tuloy-tuloy na pagkilos protesta lalo na ngayong araw. Edwin, binabanggit mo na patungo sila ng EDSA, pero yung mga patungo ng EDSA na monitor ba natin kung saan silang area doon pupunta o baka naman nagsiuwian na sila? Ang sabi ng mga nakausap natin, pauwi na sila. No, yung iba papunta ng Fairview, yung iba papunta ng iba't ibang bahagi ng QC, Kamanaba. Pero binabantayan pa rin hanggang makalis ng Quezon City para kung sakaling may mga plano na hindi naman alam ng otoridad, agad matigilan at maigiya sila kung saan nararapat. Okay. So yung pagpunta ng EDSA, hindi naman sila magrarally doon, Edwin. Baka mamaya doon naman sila mangharang. Hindi naman, Mayor. Pero minomonitor pa rin sila. Siyempre yung sabi nga ng otoridad, hindi natin alam yung galaw nila. Okay, umalis dito, biglang
nag-rally sa ilang lugar naman, yung permission na itutulot doon, yun ang binabantayan para hindi na maulit. Yun ang dito sa Welcome Rotonda. Sige, maraming salamat, Edwin. Tingapin, mula pa rin sa Quezon City, Operation 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Edwin Duque. Alam mo, Lakay, mabanggit ko lang itong comment ng isa sa ating mga viewers sa YouTube. Ano sabi? Sabi ni Indalesha Vargas. Indalesha. Indalesha Vargas. Pwede daw magpahayag ng saloobin nang hindi naman nakakaperwisyo sa iba. Dahil nga dun sa mga kilos protesta. Ayan, ganun ba? Pagka ganun, di sila kasi papansinin Kaya kailangan nilang gumawa ng isang hakbang na alam mong papansinin sila. Ayan, ganyan lang yan. Daming bayan. Anyway, sandali lamang Raymond Dadpaas. Good morning kung Kuyang Bebot Alvarez, ha? Abay, pakibukas nga ang cellphone mo sarado, tinatawagan ni Molo Cabral. Hindi siya yayaman. Ganun ba? Bakit? Cannot be rich. Cannot be rich. wale. Sandali lamang Raymond Dadpaas at para sa mga nag-vigil dyan sa may Welcome Rotonda. Abay, kayo ba'y nakapag-almusal na, ha? Ayan, abay, Camo di Floranda at anong first name ni Balbena? Si Mar. Ayan, Mar Balbena. Abay, mga kuya, ayan, mga jeepney drivers natin yan. At syempre, mga pulis, ha? Yung mga anti-riot police, abay, nakapag-break na po ba kayo, ha? Abay, nakapag-relax na ba kayo? Ayan, siguro makapag-relax na kayo dahil nag-disperse na po yung mga nag-rally, ha? Sabayan ang break time ng malamig na RC Cola Mega. Itong RC Mega, may sarap na babalik-balikan. Affordable yan. 24 pesos, SRP lang yan. Ang damdaming bayan, sarap ng RC Mega, 24 pesos, SRP lang yan. Pampalamig ng ulo. Daming bayan. At pamparelax. Ayan. Hindi po kailangan ng himala dyan. Basta may RC Cola. Ayan. Pwede masaman ito na itlog? Bakit? Daming bayan. Sandali lamang at dumagat tayo sa Senado, Sister L. Panawagang withdrawal of support ng AFP kay Commander-in-Chief Pangulong Bongbong Marcos. Uncalled for. Ayon kay Senator Jingo Estrada at Senator Coco Pimentel. Alamin natin ang detalye mula kay Aris number 28. Raymond Dadpaas, please come in. Raymond. Mayor at Elaine, wala sa lugar o uncalled for ang panawagan na withdrawal of support ng Armed Forces of the Philippines kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito'y kasunod ng naging pahayag ni dating House Speaker at Davao del Norte Congressman Pantaleon Bebot Alvarez. Ayon kay Senador Jingo Estrada na siyang chairman ng Senate Committee on Defense, lahat ng paraan ay ginagawa ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos para lamang maprotektahan ang bansa sa pambubuli na ginagawa ng China. Ito ang naging batayan kaya't nagkaroon ng joint naval exercise sa West Philippine Sea kasama ng Pilipinas, ang Amerika, Australia at Japan, at kasunod pa nito ng isang trilateral meeting na naganap naman sa Washington DC kasama sina Japanese Prime Minister Fumio Kishida at US President Joe Biden. Samantalang sa panig ni House o ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III, dapat ay huwag isali ang Armed Forces of the Philippines sa anumang usapin ng politika. Mas mabuti na hayaan muna ang AFP na gampanan yung kanilang tungkulin at hindi mangingialam sa politika. Sa magitan nito ay ma-develop sila bilang isang professional at disiplinadong organisasyon. Sa ngayon ay maaari namang magpahayag ang sino man nang huwag nagagambala ang iba. At gaya dito ang kanyang pakiusap kay Congressman Alvarez, tuloy ang pagsasalita sa mga kontrobersyal na usapin ngayon, huwag lamang isali ang Armed Forces of the Philippines. Marami naman ang naniniwala, Mayor at Miss Elaine, na may tampo o itong si Congressman Alvarez administrasyon
matapos patawan ng 60-day suspension ng kanyang gobernador sa Davao del Norte na si Governor Edwin Jubahib. Kakampi ba niya sa politika? Ba't ba na-suspend si Governor, ang pangalan? Jubahib? Governor Edwin Jubahib. Ang sabi kasi ng mga kasama ni Congressman Alvarez, ang term na ginamit, Mayor, bata niya yun, si Governor Jubahib. Yun yung kanyang pinatakbo laban sa kanino? Pamilya Florendo del Rosario Lagdameo doon sa Davao del Norte. Isa ba tumalo kay Congressman si Banana Magnate, Tony Boy Florendo? Yun yung pamilya. Congressman naman yun. Yung grupo nila. Oo, mag-anak naman yun, magkakagrupo sila. Sila yung mga tinalo ng grupo nila, Congressman Bebot. At yung term na ginamit nga ay bata daw niya, itong si Governor Jubahib. At ngayon ay pinapatawan ng 60-day suspension ng Malacanang Mayor. Okay, maraming salamat, Raymond. Mula sa Senado para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Datas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Paloma, pero yung mga kukuro na ganyan wala na, dala na ang mga sundalo sa mga ganyan. Sabi nila, di na uso yan. Ano na yan? Gas-gas na yan. Ang dami na sira ang karir dahil sa mga coup attempt na mga ganyan. Sandali lamang sila pang mga reports. Teka muna, happy birthday muna kay Kuyang Architect Mark Lingan ng Itawis Masonic Class number 215. Naragsak nga pa nagkasangay kabsat Kuyang, ha? At yung mga brethren natin, chill lang mga brethren, ha? Ayan. Kung Speaker Bebot, ha? Ayan. Temperance, kuya, ha? Chill lang, nadala daw ng emosyon dinatapik ni Most Merciful Momo at Johnny Pimentel, kuyang Noble Jun Samaniego, ha? Sandali lamang, babalikan po natin lang pang mga report at syempre, ha, alam ko itong si Justice Sam Martires. Relax ka lang dyan, Justice Sam. Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalmat. Alin bang gusto mo mapakinggan, Justice Sam? Yung bang gagawing pelikula ni Attorney Ferdy Topacio? Ba't mga politiko nagiging mga film producer na ngayon? Mayroon ulit si Attorney Topacio Lakay. Ano nga ba yung ginawa niyang pelikula? Di ba mayroon siyang ginawa? Yung, ano ba to? Nakalimutan ko Lakay. Yung... si Manong Chabit. Ayan, producer na rin ng Vagabond. Ayan. Anong movie production na Apo Gobernador Chabit? Ha? Partas, ano daw? Partas. Ano yun? Partas Films. Ayan. Ito Lakay. Yung kay Attorney Ferdy Topacio. Yung Mama Sapano. Mama Sapano. Tama. It can be told. Ayan. Kaya lang di yata masyado nag-click. Pero ito, sila kay yung mga producer. Senator Gringo Hunasan, mag-click ito Attorney Ferdy Topacio, ha? Ayan. Mukhang binitaw mo na ba si Pastor Kibuloy at pelikula ang pinagkakaabalahan mo ngayon, ha? Lakay, kumita din yata yung Mama Sapano ganun ba? Tsaka napapanood napanood ko din siya sa Netflix. Alam ko, naging co-producer din yung business correspondent natin, Mr. Michael Esmaygay. Ay, talaga ba? Ayan. Aba naman si Sir Michael Esmaygay, hindi lang pala sa ba't ba nahilig sa pelikula itong Governor Chabit, ayan, Mayor Albi Benitez ng Bacolod. Entertainment naman sila ngayon. Entertainment. Attorney Ferdy Topacio. Ayan. Abay dito sa gagawin pelikula ni Senator Gringo Hunasan, sinong gaganap attorney na Jane Hunasan? Ayan. Ay, talaga. Baka si si Ivana Alawi yan. At kasama kayo dito sa pelikula yung businessman, ha? Na ang bahay ay ginawang
secret hideaway, ayan, meeting place nung kasagsagan ng mga ku-attempt ng Senator Gringo Honasan. Alam mo kung sino yung businessman na yan? Ibubulong ko sa iyo. Hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. O wala si Deo Macalma, kulang ang almusal ko. At eto naman, House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, sir, ha? Abay, ngayong nagsalita na ang SecGen ng Kamara na bawal na ang paggamit ng Protocol Plate number 8. Aba, siguro sino nga ba yung SecGen Malu ng Manang Milky ng Kamara? Abay, dapat bawalan din yung mga kongresista na katulad nito, ha? Abay, may mga bodyguards na. Abay, meron pang 2 police escort. May hagad. May hagad, Sister L. Alam mo, minsan lakay, kung gusto ko, kung yung sasakyan ko talaga matibay-tibay lang, ihaharang ko sa kadaan ganun ba? Sige, para pwede mo iharang sa daan yan. Ipa-bulletproof mo sa BMW Manong Chabit yung kotse mo, ha? Ayan. At mamaya ikukwento ko yung nakita ko kanina, Sister L. Ano nakita mo? Diyos ko, aga-aga, dami mo nakikita na naman. Abay, yung kotse mahabigan na BMW, gold-plated. Ay, lakay. Sabi ko nga pagka dumaan yan dyan sa EDSA bus lane, kakarnapin ko yan. Hindi, biro lang. Akala ko yung principal ng Saudi Arabia ang ang may gold-plated na sports car. Ama dito sa Pilipinas, mahabigan, meron ding gold-plated. Pero BMW. Alam mo lakay, ang cute niya lang kasi tingnan. Para siyang laruan. Oo nga. Ayan, mama, ipapakita namin ni Sister Elian, ha? At kung sino man itong congressman na may mga sandamakmak ng bodyguards, meron pang 2 police escort. Yan po ay sa ating pagbabalik sa ating Daming Bayan. Oras, Sister L. 8 minuto makalipas ang 9:00. Number mga drug lords. Ang susundin lang nila, I'm sure that the entire Philippines is listening, ang problema lang nila is gaano kadali. But I'm not saying that you kill them, but the order is dead or alive. Basta ako sabihin ko may pera. Hindi ko ninakaw. Yan ang gamitin ko. I'll dispose of that money. Daming Bayan. Abay, malupit dong, ha? Ayan, ilang tonelada nga ba ito, ha? Abay, 2 tonelada ba ito? 13.3 billion pesos. Standby, let. Andyan na ba sa Batangas ang Pangulong Marcos? Nandiyan na ba sa Startol? O kaya naka-helicopter ba siya? Ayan. So yan po, mahabigan, ha? Antabayan po ninyo. At sino itong alahon na Michael Sarati na ito? Yung pong driver ng van na sinakyan po ng pinagsakyan ng Shabu, taga Quezon City. Abay, ang dapat matukoy dito dong, ha? Abay, sino ang drug lord? Sino ang mastermind? Sino ang tunay na may-ari niyan? The order is dead or alive. Kaya siguro dapat kumusta si Sec Boying Remulla, Kuyang Mayor Joy Peñano, ha? Abay, Sec Boying, abay, siguro po pagtrabahoin natin yung mga tao natin sa NBI. Abay, baka pwede pong i-follow up yung kaya lang. Hirap nun, ha? Ayan, mantayin po yun. Totoo kaya yung ganong may kinalamba ang China, ha? Dito sa pagdagsa ng mga droga dito sa atin. At yung process niya napakadami niyan lakay, tingnan mo naman yan. Alan Diyo naman. Sako-sako, Alang yan. May nilabas na bang kung ilan yung value nitong mga drogang ito? 13.3 billion daw ang estimate. Estimate pa lang. Okay. Sister L. So abangan natin yan. Isipin mo na lang yan, Lakay, kung yan ay hindi na tawag dito, intercept. Kung saan yan pupunta, mabibiktima na naman yan. Ilang kabataan, ilang kababayan natin ang mapapariwara. Habang yung iba ay kumikita ng pera, marami naman pong buhay ang nasisira. Sinabi mo, ha?
Pero ayon na sa ating bubit Sister L, Justice Sam, kung problema ang blood sugar level po ninyo, ha? Kailangan ko bubit na eh. Sesegwin natin yan. Ayan. Kayo ba'y ihi ng ihi? Ayan, uhawin. Puwapayat at laging gutom ba ang pakiramdam po ninyo, ha? Abay, maaring diabetes na yan at pwede mauwi sa sakit sa puso, stroke, kidney failure at pagkabulag kapag ito ay napabayaan. Dapat mag-regular exercise, proper diet, uminom ng resetang gamot, nabigyan ng doktor at samahan ng Cogent DB+. Ang Cogent DB Plus ay isang herbal supplement na may taglay na siyam na Ayurvedic herbs. Abay, sabi ni Professor Boy Benessa, ha? Nagbibigay ito ng nutritional support para pagbutihin ang blood sugar level natin. Palakasin natin immune system para magbigay proteksyon sa ating vital organs. Lakas ng katawan para malabanan sa komplikasyon dulot ng diabetes sa natural na paraan. Sa Cogent DB Plus, malakas ang depensa mo laban sa diabetes. Ang Cogent DB Plus, mabibili po yan sa Mercury Drug, Watson's Drugstores nationwide, at online na rin sa Shopee at Lazada. Dr. Ruel Aguila, ayan, kumusta ang blood sugar mo, ha? Good morning, Kuyang Noble Tom Angeles na Olongapo, Kuyang Rodan Deliso, Judge Boyet Mapili, ha? At ganun din, Noble June Samaniego, at binabati rin natin Kuyang Gerard Ceballos, Shamsuddin, at Kuyang August Rojas. Abay, kandidato ka rin pala, Kuyang, ha? Abay, hindi ka kumikibo dyan. General Rivera at Noble Illustrious Nelson Yao. O nga pala mga brethren, ha, pinapaalala po ni Grandmaster, ha? Grandmaster Don Rama sa Uipiching, na malapit na po ating ANCOM. Ayan, yung ANCOM, Sister L, ay annual communication. Parang convention ito ng mga mason sa buong Pilipinas. At dito ay nag-elect sila ng kanilang opisyal. Ayan. Ang ANCOM, brethren, paalala ni Most Worshipful Drew Don Ramas Uipiching, April 25, 26 hanggang 27 sa may Clark, McKinney, Pampanga. Ayan. Pa-register na mga brethren at kita-kits. At iboto natin ang susunod nating mga opisyal sa Grand Lodge of the Philippines. Sandali lang mga Noche Kakas, o nasa na si Chairman Don Artes. Abay, wala na bang bawian? Bukas na nga ba talaga ay maniniket na ng mga e-trikes, ha? Ayan, at ano yung isa? E-trike, e-bike. E-bike, ayan. Kung bukas lakay ay mag-start na sila mag-ticket, kahapon pa nga lang may mga nasampulan na lakay Sita-sita lang muna, warning. Pero bukas daw. Bukas po, i-ready nyo na yung inyo pong mga pambayad. At saka hindi lang yan, pagka wala pong hindi nakarehistro yan, i-impound po mga kuya. Magkano yung e-trike natin, ha? Ayan, mahal-mahal pero yan. Pero alam mo lakay, sa mga nakausap ko mga taga-probinsya, ang laking bagay sa kanila nung e-trike, lalo na sa paghahatid sundo sa mga bata. Ay, totoo yan. Lalayo ka pa, ha? Sobrang init daw kasi lakay ng panahon. Lalayo ka pa, Sister L, dito sa mga dumadaan sa Macapagal Boulevard, dito sa CCP Complex, sa EDSA Extension, yung mga nagpupunta ng MOA, ha? Di ba? Siksikan sila dyan. O nga pala, paalala, Chairman Artes, abay, pag sabihin yung mga driver niyan, Diyos ko, ang bibilis kaya ng mga iyan, ha? Tsaka parang ang galing nilang sumingit-singit. Baka mamaya kasi lakay, mo sila, mapitik mo sila ng gilid. Titimbang. Kung magsakay pa naman ng pasero, siksikan talaga. Di ba yung driver nasa gitna? Ay, gilid. Ay, hindi gitna. Gitna yan. Tapos magkabilang gilid may pasahero. Tapos yung sa likod, may tatluhan lakay. Tatluhan ba? Ayan. Parang tatluhan, apat ba yun? Pa nga yata Parang madalis nakikita ko lakay tatlo. Oy, happy birthday kay Chairman Artes Lakay. Happy birthday niya ngayon. Ayan, happy birthday po. Sabi ko nga ba ha?
Siya pala yung lumalabas na Don dun sa aking Viber. Oo. Sabi ko kayo itong Don na ito. Nakita ko nga rin Lakay. Birthday niya ngayon. Si Chairman Don Artes pala. Ayan, para po sa mga taga-MMDA. Abay, batiin niyo ng happy birthday si Chairman, ang pinakamayamang chairman ng MMDA. Don Artes. Ayan. Talo po si Congressman Mike Defensor. Ayan. Kakapanganak pa lang sa kanya, Don na siya. Wala na bang malabo na ba si Kong Mike Defensor sa MMDA? Ayan. Sandali lamang at oy, Mr. Michael is my guy. Kasama ka bang producer dito sa pelikula ni gagawin ni Attorney Ferdy Topacio, ha? Natawa nga si Attorney Ferdy Topacio, Malu, ayan. Tingnan nga natin kung ano nangyari kay Pastor Kibuloy, ha? Siya pa rin ba abogado niya o magko-consent na sa filmmaking? Magiging producer na lang daw siya. At tatakbo bang senador ang Gringo Honasan? At bakit biglang may pelikulang gagawin ngayon? Sandali lamang at ayon na sa ating bubit Justice Sam. Alam mo ba na may mga napipika dito kay Congressman Sister L. Bakit? Abay, alam mo kung minsan yung mga yung mga congressman ay naman nila siguro yun. Kaya lang minsan pasiklab yung mga bodyguard, ayan, ha? Anong nasa linya na si chairman, ayan. Nasa linya. Ang birthday boy. Sandali lamang at Sandali lang mga Justice Sam at nasa linya pala ang birthday boy. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Batiin natin ang pinakamayamang chairman ng MMDA, Chairman Don Artes. Happy birthday, Kuyang Chairman, sir. Happy birthday, Chairman. Salamat po. Mayaman lang po sa pangalan. Ganun po ba? Don. Diyan po ang maraming bibilib sa'yo. Masyado kang humble. Ayan. Humble talaga yung kanyang humility. Talaga namang hindi halatang mayaman. Ayan. Baka raw may maniwala, sabi Chairman. Ayan. Ano bang blowout natin mamaya, Chairman? Sa celebration? Wala po. Ganun ba? Po. Hindi ka ba magpapa-Jollibee, Macdo? Ayan. Feeling ko may pa-Jollibee si Chairman. O di, sagot ko rin yung vitamin E, Emperador Double Life. O kaya ay gusto mo, RC Cola Mega. may inumin na, may chaser pa. Ayan. Pero di ko natatanong kung anong edad ni Chairman Don Artes. Palagi ko mga 38 lang ito. Ayan. Batang-bata. 20 years ago. Ikaw talaga na kaya. Anyway, Chairman Don Artes, sir, ayan, tuloy na po ba ang panguhuli bukas sa mga e-trikes at mga e-bike? Opo, in fact, effective naman na po yung MLC resolution na nagbabawal sila sa kanila sa pangunahing lansangan. Just that dinifer po natin ang 2 araw in consideration ng strike. At ganoon din po for information dissemination pa. Pero starting tomorrow, magsisimula na po tayo mag-strict implementation yan at mag-i-issue na po tayo ng ticket for violation. Ayan, pero may mga sinasabi ko yung i-impound. Alin po ba ang i-impound ng mga e-bike at e-trike, Chairman Don? Kung wala lamang po lisensya yung nagmamaneho at ayun po rehistrado yung e-bike at e-trike, ay i-impound po natin dahil una-una po, wala ko kaming mapapag-charge ng penalty kung wala pong lisensya yung nagmamaneho or hindi rehistrado yung sasakyan. Opo. Alam po nyo, Chairman,
napakaraming baka maraming magalit sa inyo. Paano yung mga e-trikes na na bumibiyahe rito sa may Makapagal, CCP Complex, EDSA Extension, patungo ng Roas Boulevard, patungo sa may area po ng Baclaran din, marami. Baclaran. Dami-dami diyan. Opo, hindi naman po absolute yung aming prohibition. Piling lansangan lang po kung saan delikado po sila o nakakakos ng traffic. So, pwede pa naman din po sila, provided hindi po sila dyan dadaan sa mga lansangan na nakalista po doon sa ating resolution. Pero pwede rin pong tumawid. Kung wala po talaga ibang dadaanan, pwede pong tumawid. Bawal lang po bumaybay. Ayan. So, sino ba nagkocontrol ito, Chairman Arteser? Saan po ba nagpaparehistro itong mga e-trike, e-bike? Sa LTO ba o sa LGU? Sa LTO pa rin po. In fact, may inilabas na pong guidelines yan ang LTO. Ayan. Pati e-bike, paano yan? Ang dami yan. Paano lalagyan ng plaka yan kung i-register yung e-bike, Chairman? Hindi ko po alam kung paano ikakabit yan, pero nasa LTO na po siguro kung saan ipalalagay. Lakay. Paano lalagyan ng plaka yung e-bike? Ito tornilyo po kung saan man. Ilalagyan sa ilalim ng manibela. Pero Chairman, sir, yung mga medyo marami din po kasi pero LGU naman na po ang magsasabi, 'di ba, doon sa mga e-trike kung saan sila pwedeng dumaan at kung saan sila bawal. Lalo na po ngayong panahon na to, usong-uso po yung e-trike sa service sa mga school ng mga bata na pumapasok. Opo, yung pong outside doon sa aming listahan, ang magde-decide na po whether or not pwede sila ay ang LGU. So, i-advise naman po sila kung mayroong pagbabawal base po sa ordinansa ng mga LGU. So, kami po, ang concern po lang namin ay yung major thoroughfares na nakasama po doon sa listahan nga po kung saan sila bawal. Yung bang mga impound, Chairman Don Arteser, hindi na pwedeng tubusin yan? Talagang pagka in-impound? Pwede po. Pwede naman po. Basta babayaran lang po yung penalty. Magkano penalty ng e-bike at saka e-trike, sir? 2,500 po. 2,500 po. Yung e-trike. Yung e-bike, mas maliit yun. 2,500 din po. Parehas lang. Wala pong distinction na. Okay. Ayan. Chairman Don Artes, isa na lang po. Wala ba yung balak na isori yung binigay ni Governor Chavit Singson? Sabi ng Civil Service Commission, bawal daw po yung pagtanggap ng donasyon. Attorney Lizada. Well, unang-una po, sinabi naman po ni Commissioner Lizada na yan po ay kanyang pananaw lamang. At sa amin pong palagay, kasi po may income retention kami, Lakay. Meaning, may pondo po kami na nanggagaling sa income namin na yan po ay pwedeng gastusin ng MMDA through Metro Manila Council. Pina-aprobahan po namin yung budget na yan. Kasama po dyan sa local fund na yan or local income po namin ay yung po mga donasyon. So, hindi po yan pinagbabawal sa amin. Contrary doon sa sinabi ni Commissioner Lizada. Kasi po napagtanungan po yata niya ay finance po na civil service. Hindi po finance ng MMDA na mas nakakaalam po ng aming finances. At yan po ay makukonsider Lakay na financial transaction. So, ang magsasabi po ng kung bawal yan ay ang COA. So, kung sasabihin po ng COA na hindi pwede at ma-issuean po kami ng notice of disallowance. Isa sa OLE. Iyan naman po ay hindi napunta sa particular na empleyado, enforcer or grupo, kung hindi po sa pondo po ng MMDA. Kaya sa amin pong palagay hindi po applicable yung sinasite niyang provision sa RA 6713 na nagbabawal po sa empleyado, hindi po sa ahensya.
At saka siguro sa mga ganitong sitwasyon na public service naman, Chairman Artes, dapat maging lenient din tayo sa batas. Katulad yan, ang dami nagdodonate ng motorsiklo, mobile car sa PNP o kaya sa MMDA, mga ganyan. Paano yung mga ganyan? Bawal din ba yun? Napakarami pong donasyon namin sa motorsiklo, sa ating Motorcycle Riding Academy, at mga bangka po sa ating Pasig Ferry. Ano po yun? Bawal din po natanggapin. Considering nga po na may income retention po kami at nasa mandato po namin or nasa charter po namin na pwede kami mag-source ng fund. So, hindi po siya bawal. Contrary po sa sinasabi o sa pananaw ni Commissioner Lisada. Okay, birthday boy sir, maraming salamat. Thank you and happy birthday. Thank you po, Chairman. Hindi kami imbitado sa celebration mo. Ikaw talaga lang. Thank you, Chairman Artes, sir. Ayan, saan ba celebration, Chairman? Ayan. Wala na. Wala. Bumaba. Sabi ni Chairman, wala nga akong handa, Lakay. Sa Pegasus yung celebration. Happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Ay, Lakay, may nagtatanong dito. Anong tanong? Kung kasi may nanonood sa atin, kung sa Bicol daw ba o sa ibang lugar ay uhulihin din yung mga e-bike. Yan po ay lang, di ba, Lakay? Depende sa LGU. Depende sa LGU. Oo, kasi dito ay LGU din naman po. Doon sa mga lugar na hindi sakop ng MMDA, LGU po. Ayan. So, most probably LGU din po ang mag-ano niyan dyan, lalo na sa mga medyo malalayong lugar. Kasi marami na Lakay ang gumagamit ng e-trike tsaka e-bike. Tanong lang po kay Mayor. At Chairman Don Artes, kasama pala magbe-birthday si retired Police Major General Charles Calima from Batang San Miguel, retired Brigadier General James Brillantes, and Jen B. Hotel Staff Gimbal Iloilo. Nahagimbal naman ito, ha? Balita ko yung General James Brillantes, ganda-ganda ng Jen B. Hotel mo dyan sa Gimbal Iloilo. Happy birthday, General Charles Calima. Alaba tayo dyan. Damdamin Bayan. Sandali lamang si Tech natin, si Billy Boy. Ayan, sandali lamang at baka mapares ng report ni Noche Kakas. Yung mga ilang e-trike drivers, pedicab at tricycle sa Baclaran, nagtatago, ha? Nahatakot mahuli ng MMDA. Paano sila papasada ngayon? Alamin na report mula kay Aris number 27. Noche Kakas, please come in. Noche, di magparehistro sila. Para hindi nagtatago. Para hindi sila huhuliin. At hindi kakaba-kaba. Noche, please come in. Awanan. Sige. Bukas na lang. Bakit bukas? Sandali lamang. Teka, tapusin na natin nga ito, Sister L, si Congressman. Tapusin mo na nga yan, Lakay. Kasi may commercial pa raw tayo eh. Sandali lang, Billy Boy. At eto na, ha? Ayan. Tinatawagan natin ang PNP HPG. Sino ba ang chief ng Highway Patrol Group ng PNP? Alam to ni Jerry Baha. Jerry Boy, ayan, sino nga ba ang chief ng HPG? Ayan, makasama yung mga nagmumotor ang mga ito ha? Mga nagra-ride. Yes, riders. Yung mga big bike. Ayan, parang si ingat bossing Jimmy Serrato, ha? At si Ram, may pinakala sa aking magaling na sculptor, ha? Si Ram, ano nga bang apelyido ni Ram? Abay, ang gagaling ng kanyang mga sculptor, mga scrap ba, Sister L? Yung mga napupulot sa basura, ayan. Abay, ginagawa niya. Abay, alam mo kung sino ng mga nagpapagawa ng mga sculpture na mga parang ala Voltes 5, mga ganyan. Gaganda, ha? Abay, ayan, si Senator JB. Ayan, balita ko, meron. Sino ba yung mga politikong nagpagawa dyan? Anyway, ayon na sa ating bubit, Sister L. Ayan, sino nga bang bagong PNP chief natin?
si PNP Chief. Maluis ka dyan mga si PNP Chief. Di pa nagpapa-interview ito Kaya tuloy nakalimutan namin nila kaya. Baka mamaya mag-retire, di natin maalala ang kanyang pangalan. Grabe naman. Si Police Major General Romel Francisco Marbil. Ayan, Marbil. Ayan, Jen Marbil, good morning. Ayan, abay, baka sabihin niyo rin po yung mga taga HPG, ha? At yung mga nagbibigyan ng mga bodyguards, ayan, sino ba nagbibigyan ng mga bodyguards sa mga yung mga opisyal ng Pogo? Ayun, kasi laki makikita mo yun, yung mga nakavan. Tapos, tsura na ito, may-ari ng kalsada. Abay, ayon na sa ating bubita Noche, sandali lamang, ha? Abay, kung gagayahin Speaker Ferdinand Martin Romualdez itong nasabing kongresista na ito, baka maubos yung mga taga-HPG. Kung 300 mahigit ang kongresista natin, baka mainggit dito sa congressman. Bakit si congressman ganito? Meron 2 hagad. Abay, baka maubos ang mga taga wala na magmando ng traffic. At ayon na sa ating bubita Sister L, astig itong nasabing kongresista na ito dahil bukod sa kanyang mga bodyguard, of course, meron pang backup yan. Backup car yan, Sister L. Meron pang naka-convoy. Meron pang HPG. Ayan. Talaga? Bakit naman nag-HPG pa siya? Yun yung mga hagad na para pang hawi. Hawi boys. Ayan. Kasi pagka ikaw ay ganun, tatabi ka talaga. Pagka hindi ka ayan. Sunod-sunod pala kay. Pagkatapos makita mo sa unahan pagka para sakupin yung kalsada, pag-iwang-giwang na paikot-ikot na gano'n. Alam mo lang, kayo na-encounter ko yan lagi dito sa may paakyat ng Makati Mandaluyong Bridge. Talaga? Sabi ko, traffic na nga. Tapos yung daanan ng southbound, dinadaanan nila, pa-northbound sila. Mas lalo yung nasundan ko. Pag-iwang-giwang, Skyway, Sister L. Talaga. Alam naman natin doon 40 minutes pang commercial natin. Sige na, mag-breakdown muna tayo. Pwede ba bukas na lang yung commercial? Sarap-sarap ng kwentuhan namin ni Sister. Senyas na senyas. Sige na nga. Ayan. Sige na nga. Mamaya na, lakay. Baka di tayo makasweldo. Sige, sandali na mga noche, ha? Commercial daw muna tayo, ha? Pero itong tapusin ko si Congressman. Ayan, si Congressman ay dala-dalawa ang hagad speaker, ha? General Marbil, sabihin po niyo ang HPG, ha? Ayan, huwag kang masyadong magbibigyan ng mga ambira, may mga bodyguard na, may hagad pa, HPG pa, ha? Ang nasabing kongresista na may 2 hagad bukod sa backup bodyguards, I see Congressman Bisaya Mandong. Ayan. Okay. Bakit ganun? Ang nasabing congressman ay magaling maggitara. Ayon na sa ating bubit. Oy, Kong, baka pwede mong isoli na yung mga hagad mo, ha? Ayan, konting delikadesa naman, ha? Para hindi po tayo masyadong napupuna, ha? Baka kung hindi mapunan ng makabayan natin, napupunan ng mga kapitbahay po ninyo. Di tsaka grabe naman. Huwag natin masyadong inaabuso yung power. Ayan, ang nasabing kongresista na may 2 hagad mula sa HPG, Hawi Boys pagkabuibya para hindi matraffic, ay si Congressman Bisaya Mandong. Itango na natin sa pangalang Congressman Nonoy. Nonoy. Nonoy Manadong. Ayan, Bisaya man. Waray-waray. Oras, Sister L. It's 9:41. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Med. Ako yung Alex Flores. Abay, mainit pa lang ngayon. 47 degrees Celsius, Sister L. Grabe. Napakainit ng heat index na yan. Stay hydrated, ika nga. Ha? Alamin natin, report mula kay Let Narciso. Nandun na ang Pangulong Marcos sa Alitagtag, Batangas. Ano ga ang gakaganapan diyan ngayon? Arrest number 14. Let Narciso, please come in. Miss Let. Nakay dumating na nga si Pangulo. Okay, proceed. Nakay. Go. Ayan, dumating na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Alitagtag, Batangas para sa inspeksyon
nitong higit 13 bilyong pisong halaga ng shabu na nasabat sa checkpoint. Kasama niya si DILG Secretary Benhur Abalos. Kanina ay inoobserbahan ni Pangulong Marcos yung ginagawang inventaryo ng PNP dun sa illegal na droga. Ngayon, mayroon siyang mga kausap na opisyal, nagbibigay ng direktiba o nagtatanong ng iba pang impormasyon dito sa pagkakasabat dito sa malaking halaga ng shabu dito sa partikular sa barangay Pinagkrusan sa Alitagtag. Ayun, grabe ho. Ayan, grabe yan, Miss Let. Sako-sako, Miss Let, itong nakita natin sa video. Oo nga, Lakay, yung ginagawa ng mga polis, parang nilalagyan ng label isa-isa. Yung bawat kahon, paano ba ito dinidescribe yung bloke, ganyan. At saka dapat talagang malaman dito, Miss Let, alamin ng Pangulo at Secretary Abalos ay saan galing yan? Saan nagmula yan? Saan nanggaling yan? Saan ang source niyan? Oo, tama, Lakay. At yun yung aabangan at syempre kung ano yung magiging direktiba ng Pangulo tungkol dito, ang binabanggit niya ito yung pinakamalaking halaga ng shabu na nakumpiska sa bansa. Napakadami. May press con ba ang Pangulong Marcos mamaya after ng inspection dyan sa mga nasabat na shabu na yan? Oo, malalaman natin maya-maya. Ayan, tinitingnan rin ni Presidente yung van na yung pinagsakyan nitong illegal na drogang ito. Kasi 'di ba matatanda mo lang ang binabanggit nung mga sa report nung chinek o yung lisensya ng driver kabado nakalata ng mga pulis na kabado yung driver kaya nagdesisyon sila na silipin yung laman ng kanyang minamanayang sasakyan at nadiskubre nga na shabu. Nervyoso pa rin driver sa bagay kung ganyan kalaki ba naman ang karga mo, hindi ka ba ninervyusin? At alam mong illegal yung kargamento mo, talagang kakabahan ka. Ayun, magagaling yung mga pulis. Nakalata nila na mukhang may kakaiba. Na-profile ka agad, driver nitong van. Ni Alafon Michael Zarate. Ayan, at alam niya na shabu yung dala niya. Bakit siya kinabahan, di ba? Oo, mukhang lakay ganon. At saka ang binabanggit pa nga dun sa report ng pulisya may lona yung van. So ayan, nagduda rin sila kung bakit ganoon. Oo nga, nasa loob na ng van tapos may takip pa. May tinatago. May tinatago, ayan. Oo, ayan. Kaya ayan, nagpositibo nga dun sa illegal na droga. Tsaka ganda-ganda pa nung Toyota Hi-Ace, Mr. Cesar. Magkano ba yung Grandia pa yata ito? Super Grandia pa yata ito. Ha? Anyway, sige Ms. Let, maraming salamat at babalikan ka namin. Baka may press con ang Pangulong Marcos sa Secretary Benhur Abalos. Oo, lakay. Abangan natin kung magkakaroon ng ambush interview dito sa isinasagawa niyang inspeksyon dito sa nakumpiskang illegal na droga sa Alitagtag, Batangas. Balik muna sa inyo, Lakay at Sister L. Maraming salamat, Leta Narciso. The order is dead or alive. Chill-chill lang dong. Dummy. Ayan na, samantala, sino nandun, ha? Naispatan lang, Lakay. Sino, ng mga taga-PCO. Spotted daw. Sino naispatan si Perla doon? nandun. Sinong Perla? Na dati daw kay Senator Zubiri, ngayon ay na kay Honey Rose na. Akala ko Perla Super Wheel. Ayan. Si Perla Super Wheel. Ayan, Pride, ayan. O kaya, ano yan? Sabon naman yan, Lakay. Sabon ba yun? Tao pinag-uusapan natin yung mga kakilala yan kasi ni Tita M. So, ang ating mga kaibigan sa PCO. Sandali lamang. Your business is our business. Bago ang balitang trending mo at yung BMW na gold-plated. Grabe, ha? Pero Abra Mining ng pamilya Beloy pinagmulta ng 560 million pesos ng Securities and Exchange Commission dahil sa illegal sale at trade ng shares. Arrest number 17, Miss Nicole Lopez, please come in. Nicole.
Pinagmulta ng Securities and Exchange Commission ng 560 milyong piso ang Abra Mining and Industrial Corporation dahil sa illegal sale at trade ng shares sa loob ng 5 taon. Ayon sa SEC, umabot sa 169 na bilyong illegally issued Abra shares ang maling ibinenta ng Abra Mining ng pamilya Beloy mula 2015 hanggang 2019 na sumasaklaw sa 474 stock certificates. Nag-ugat ang kaso ng Abra Mining nang makitaan ng anomalya sa Abra Mining shares na nakapaloob sa Philippine Depository and Trust Corporation o PDTC. Batay sa datos ng PDTC, may 258.96 billion shares ang Abra Mining sa kanila, pero 72.95 billion lang ang listed sa Philippine Stock Exchange. Nare-require ng Stock Exchange na dapat ini-a-apply para sa listing ang lahat ng bayad na maging ang outstanding shares. Nare-require ng Stock Exchange na dapat ini-apply para sa listing ang lahat ng bayad na maging ang outstanding shares. Batay din sa pinakabagong approved registration statement ng Abra Mining, mayroon lang itong 95 million shares pero nakasaad sa mga dokumento nito na higit pa pala ang inisyo nilang shares sa 99.29 billion pesos. Batay din sa pinakabagong approved registration statement ng Abra Mining, mayroon lang itong 95 million shares pero nakasaad sa mga dokumento nito na higit pa pala ang inisyo nilang shares sa 99.29 billion at 199.29 billion sa subscribed shares. Dahil dito, guilty ang Abra Mining sa paglabag sa Section 26 ng Securities Regulation Code at Section 61 ng Revised Corporation Code. Hindi rin lumusot sa SEC ang pagtanggi ng mga opisyal ng Abra Mining ukol sa illegal sale at trade ng kanilang shares dahil malinaw na nagpapakita lang anya ito ng gross negligence o kapabayaan sa trabaho. Sa isa pang desisyon ng SEC, guilty din ang hatol nila sa Asian Transfer and Registry Corporation, ang transfer agent ng Abra Mining, dahil naman sa paglabag sa Securities Regulation Code. Ayon sa SEC, kahit mali ang illegal na paglilipat ng shares, sa halip na sitahin ng transfer agent ay pinayagan pa nila ito. Kaya naman, diniskwalipika ng SEC ang lahat ng opisyal, direktor at stockholders ng Abra Mining sa loob ng 5 taon at pinagbabayad sila ng 2.58 million pesos na multa dahil sa nasabing issue. Samantala, humina ang palitan ng piso kontra dolyar sa 56 pesos and 80 centavos kada US dollar, habang naitala sa $90.10 ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Miss Nicole Lopez. At mamaya magbabalik po kami. Ayan, ipapakita po namin mahibigan ang gold-plated na sports car mamaya. Grabe, only in the Philippines. Yes, at only in the Philippines, Lakay. May nagpapalipad po ng saranggola na pera. Tig 1,000 nga ba? 1,000 worth 1 million na saranggola. Alang yan, dahil mga buang talaga. Oras, Sister L. 9:56. Bagamat tigil muna ang on-site classes sa mga pampubliko at pribadong paaralan, maaari pa rin mag-shift alternative learning o mag-online. Samantala sa Quezon City, namahagi ang Quezon City LGU ng 2,000 laptops para sa mga pampublikong public school teachers, 50 daycare centers at 20 sa community learning centers. Ayon sa LGU, ito yung upang makaagapay sa mga guro sa kanilang pagtuturo. Aabot na sa 8,000 laptops ang naipapahagi ng QC LGU. Samantala, umarangkada na ngayong araw ang libreng pagbabakuna ng anti-rabies para sa mga alagang aso at pusa sa Caloocan. Nagsimula na ngayon ang baktahan sa barangay 14 at 105 habang magpapatuloy ito sa mga iba pang barangay sa mga susunod na araw. Para sa kumpletong schedule, bisitahin lang ang official page ng lokal na pamahalaan ng Caloocan. Samantala ngayong araw, inaasahang papalo sa 42 degrees Celsius ang heat index o may tuturing ng dangerous dito sa Pasay City sa Metro Manila. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon.
Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Yuel Reyes, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Yuel Reyes, at good morning kay Kuyang Noble Kong Secretary Dong Mendoza ng PLLO at Kuyang Reden Ballesteros, Bishop Buddy Ballesteros at Monsignor Manny Ballesteros. Eto na, ha? Alam mo, parang maganda. Ayan, chill-chill ka lang. Para suwabing-suwabe. Suwabe, ha? Alin bang unahin natin? Yung perang ginawang saranggola o yung gold-plated na kotse? Unahin na muna natin to, Lakay, na nag-trending. Dahil trending itong mga vlogger. Ano bang trending ngayon? Nakaabang trending. Aba, ayaw ni Mr. Michael Guy. Baka gayahin niya. Baka dollar naman ang gawing... Gusto ko yan. Baka dollar ang gawin niyang saranggola. Ay, hindi ko papagawang saranggola. Kukunin ko diretso. Pero ito, Lakay. Baka mamaya mapunit pa, ano? Oo. Tsaka baka tayo maireklamo, makasuhan pa tayo. Trending po itong vlogger na si Boy Tapang, Lakay. Taga Cebu. Oo, Cebu-based vlogger na to. Matapos magpalipad po ng saranggola na gawa sa pera na nagkakahalaga ng 1 million pesos. 1 million yan? Yan, Lakay, ay dun sa pinakauna ng vlog niya, Lakay, ipinakita kung paano yan ginawa at pinagtagpi-tagpi niya yung 1 million pesos. Yan, Lakay, ay 1 peso bill. Oo. At yan ay ginawa niyang saranggola para sabi niya, Lakay, for entertainment purposes lang daw. Dahil naisip niya na kakaiba daw kapag gawa sa pera ang saranggola. At dahil nga dyan, Lakay, sa pinalipad niyang yan, ipinuntahan siya ng mga tauhan ng Bangko Sentral ng Pilipinas dahil sa nasabing kontento. Pero pinagsabihan lang siya yata, Lakay, winarningan lang siya. Dahil nga dyan ay humingi na siya ng sorry sa Bangko Sentral at gayon din, Lakay, sa kanyang mga followers. Sabi niya, hindi niya daw intensyon na paglaruan yung pera dahil mahalaga raw yun sa kanya. Pero galing naman daw yan sa kanyang paghihirap, Lakay. Pero nagsorry na siya, Lakay. At hindi naman daw niya intensyon at hindi niya nauulitin na paglaruan ng pera, Lakay. Di ba napunit yung pera? Yan nga, Lakay, sa dulo niyan medyo may natanggal na 3,000 yata yun. Nakuha pa rin ng mga kasamahan niya. Tig 1,000, no? Ayan yung polymer, yung bago na, Lakay. Kilala yan, Lakay, si Boy Tapang sa mga vlog niya before. Tapang na apog, yung mga content niya dati, Lakay, yung mga challenge na kumain ka ng ganito, kumain ka ng sobrang anghang, kumain ka ng exotic. Kaya siya si Boy Tapang, Lakay. Ganun ba? Mayroon siyang mahigit 2 milyong followers sa YouTube. Gayon din, Lakay, sa Facebook page. Tapang na apog, ano? Siguro, ayan, Lakay, tingnan mo naman yan. Nagpapay sa bukid dyan, no? Ayan, no? Ayun, Lakay, nalaglag, 3,000 yan, nalaglag. Nakalas doon sa ginawa niyang saranggola. Siguro kita niya sa YouTube yan. Pero paalala po, bawal po yan at may multa po ng 20,000 o 5 taon na pagkakakulong pag kayo po ay nagsulat o nilagyan po ninyo ng sulat o mark yung pera at pinunit po ninyo o binutasan pag sinunog o yung paglukot, Lakay, pag tinupi at pagbabad sa mga kemikal. Ganyan din po yung paglalagay ng stapler o paglalagay ng anumang pandikit sa pera. Yan po ay may kulong at multa. Ayan. At eto naman, nakita na ba kayo ng gold-plated na sports car? Ayan, gustong-gusto ni Malu ito ha? Gusto ko yan. Ipakita lang natin, ha? Ayan. Pasilip natin, ha? Ayan. Ayan po, mahabigan, no? Ang ganda ng kulay talaga niya. Gold-plated na BMW sports car. BMW. Ay, parang Julius Babaw, kamukha ng BMW may sports car ito, Ayan, grabe, ha? Lakay, nung nasundan mo ba yan, napa second look ka? Oo, talagang kaya kinuha ko ng litrato. Ba, sino kayo may-ari nito, ha? Dapat sabi mo, ha? Oo. Ay, kakanan na sana ako, kaya lang namakit ako. Tabihan ko nga, picturean ko nga. Cute tapos, kasi cute. Tapos sinilip-silip ko yung sino yung sakay. Hindi makita. Hindi heavily tinted, Sister L. Saka super dark kasi siya. Pero dahan-dahan ang takbo niya. Baka magasgas siguro, ha? Lakay ko ba naman nilo? Ganyan sa sakay mo, babalahurain mo lang. Walang yan naman na, ha? Kanya-kanyang iba-ibang trip talaga ng ating mga kababayan. Baka Lakay kinasasaya ng puso ng may-ari na ganyan yung sasakyan niya. Ang plaka ay personalized yung plaka. Personalized. Pero syempre tinakpan po namin. Baka akala nyo hindi namin tinakpan. Ayan. Anyway, kanya-kanyang trip.
Pero siguro sobrang yaman yan, ha? Ayan, gold-plated na kotse. Saan nga nakita niyan? Akala ko sa Saudi lang. Dito para sa Pilipinas. For sure, high quality yan, Lakay. Kasi hindi naman pwedeng naagnas yung... Madudulas ang langaw dyan. Masisilaw ang butiki dyan. At yan, mahabihan ang kabuhan natin mga balitan talakay sa ating palatuntunan ng damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister Elpo Elaine, happy to stay safe. God bless po. Operasyon Tulong susunod na. Miss May Binauhan. Bye. Singgaling ng